PBA in 1992 and was the league's tallest player for 3 years. He proves that nice guys do finish first. From Palibhasa Lalaki and the Sunkist Orange Juicers, Bonel Balingit! Si Bonel Balingit, na kilala bilang Gentle Giant at Man Mountain, ay isa sa mga pinakatumatak na personalidad sa Philippine basketball at showbiz noong dekada 90, isang higante hindi lang sa tangkad, kundi pati sa puso ng mga Pilipino. Ipinanganak noong November 30, 1967 sa Kapatagan, Lanao del Norte. Nagsimula ang kanyang kwento bilang isang simpleng batang probinsyano na may pambihirang tangkad. Sa murang edad pa lamang, kapansin-pansin na ang kanyang laki. May mga kwento pa nga na hirap siyang makahanap ng sapatos para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang tangkad ay isang mapagkumbaba palabiro. At may pusong mapagmahal na personalidad na kalaunan ay mamahalin ng buong bansa. Habang lumalaki siya sa probinsya, hindi niya akalaing ang kanyang tangkad ang magiging daan upang mabago ang takbo ng kanyang buhay. Nadiskubre siya sa basketball nang mapansin ng mga coach ang kanyang laki at potensyal habang siya ay naglalaro sa Mindanao. Dahil dito kinuha siya upang mag-aral at maglaro sa University of the Visayas sa Cebu. Isang pagkakataon na naging turning point sa kanyang buhay. Sa Cebu doon nagsimulang humubog ang kanyang laro. Mula sa pagiging simpleng batang probinsya, naging isang seryosong atleta siya. Hindi na siya basta matangkad lang. Natuto siyang gumamit ng katawan, magbasa ng laro, at magkaroon ng kalidad sa kanyang tira. Ang kanyang soft touch sa shooting ang naging isa sa kanyang signature bilang isang big man. Hindi nagtagal, napansin siya sa amateur leagues at tuluyang napasok ang Philippine Basketball Association o PBA noong 1992. Sa kanyang pagpasok bilang bahagi ng Swift Mighty Meaty Hot Dogs na naging Sunkist Orange Juicers, pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Mabilis siyang naging bahagi ng isa sa pinakamalalakas na koponan noong dekada 90. Sa PBA madalas siyang itapat sa mga legend tulad nina Benji Paras, Marlu Aquino, Jerry Codinera at Alvin Patrimonio. Ngunit sa halip na ma-intimidate, ginamit niya ang kanyang tangkad at diskarte upang makipagsabayan. Hindi siya flashy pero epektibo, tahimik ngunit maaasahan. Noong 1995, nakuha niya ang Most Improved Player Award at naging bahagi ng mga kampyonato. Patunay na isa siyang tunay na puwersa sa liga. Ngunit habang patuloy ang kanyang tagumpay sa basketball, unti-unti namang bumukas ang pinto ng showbiz at dito nagsimula ang isa pang makulay na yugto ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang kakaibang tangkad at natural na sense of humor, napansin siya ng mga producers at direktor noong kalagitnaan ng dekada 90. Hindi lang siya kinuha bilang pang-display, nakita nila ang potensyal niya bilang isang komedyante. Isa sa kanyang unang exposure ay sa Palibhasa Lalaki kung saan ginampanan niya ang karakter na Hikapre. Ang karakter na ito, isang higanteng parang kapre ngunit mabait at nakakatawa, ay naging perfect fit para sa kanya. Dito nagsimulang makilala si Bonel bilang isang comedy giant. Ang kanyang presensya pa lang sa screen ay nakakatawa na, ngunit higit pa rito, natuto siyang gumamit ng timing, body language at facial expressions upang mas mapatawa ang audience. At dito pumasok ang napakahalagang papel ni Babalu sa kanyang buhay showbiz. Si Babalu ang nagsilbing mentor niya sa komedya. Sa likod ng kamera, tinuturuan siya nito kung paano bumitaw ng tamang hirit, kung kailan dapat mag-pause, at kung paano gawing natural ang pagpapatawa. Hindi nagtagal, ang kanilang tambalan ay naging isa sa pinaka-epektibo sa industriya. Ang kanilang chemistry ay hindi pilit, parang totoong magkaibigan na nagbibiruan lamang, ngunit bawat eksena ay tumatama sa manonood. Kalaunan, nadagdagan pa ito nang makasama nila si Redford White, at dito nabuo ang isa sa pinaka-iconic na comedy trios sa Pilipinas. Ang kanilang kombinasyon, si Bonel na higante, si Babalu na may kakaibang panga, at si Redford na may sariling estilo ng pagpapatawa ay naging napaka-unique at epektibo. Sa pelikulang Tong Tatlong Tatay Kong Pakitong-Kitong, lubos na naipakita ang kanilang talento.
Hindi lang ito simpleng comedy film, may puso ito, may kwento, at may emosyon. Dito napatunayan na si Bonel ay hindi lang sidekick, kundi isang tunay na performer na kayang makisabay sa mga veteranong komedyante. Bukod sa pelikulang ito, nakasama rin niya ang iba pang comedy legends at lumabas sa iba't ibang pelikula at TV shows. Madalas siyang kunin bilang gentle giant na karakter, isang malaking tao na mabait, inosente at madaling mahalin ng audience. Ito ang naging trademark niya sa showbiz. Ang kagandahan ng komedya noong panahong iyon ay ang pagiging simple at natural nito. Hindi kailangan ng komplikadong effects o script. Ang lakas ay nasa samahan ng mga artista. Ang tawanan ay hindi pilit at kayang pagsaluhan ng buong pamilya. Kaya hanggang ngayon, ang mga pelikula ni Bonel ay patuloy na pinapanood at minamahal. Ngunit dumating ang mabibigat na pagsubok. Noong 1998, pumanaw si Babalu, isang malaking dagok kay Bonel. Hindi lamang siya nawalan ng katrabaho kundi ng mentor at kaibigan. Sinundan pa ito ng pagpanaw ni Redford White noong 2010. Sa puntong iyon, tila tuluyang nagsara ang isang napakasayang yugto ng kanyang buhay sa komedya. Sa kanyang personal na buhay, isa rin siyang biyudo. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, siya ang tumayong haligi ng kanilang pamilya at nagpalaki sa kanilang 3 anak. Pinili niyang ilayo ang mga ito sa showbiz at wala sa kanila ang naging artista. Mas pinili nilang mamuhay ng tahimik at normal. Habang lumilipas ang panahon, pinili ni Bonel ang mas simpleng pamumuhay sa Cebu. Marami ang nag-isip na siya ay naghihirap na, ngunit ito ay hindi totoo. Sa katunayan, siya ay may maayos at stable na pamumuhay bilang isang negosyante. Madalas siyang makita sa kanyang stall sa Park Mall, Mandaue. Nakasuot ng simpleng damit at laging nakangiti. Halos araw-araw may mga fans na lumalapit sa kanya para magpa-picture. At kahit gaano karami ang tao, hindi siya tumatanggi. Nakikipagkwentuhan siya, nakikipagbiruan. Parang hindi siya isang dating sikat na artista at atleta. Ito ang dahilan kung bakit lalo siyang minamahal ng mga tao. Bukod dito, aktibo rin siya sa charity work at dito siya tunay na masaya. Lumalahok siya sa mga PBA Legends Exhibition Games, tumutulong sa mga grassroots sports programs at nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Sinubukan din niyang pumasok sa politika noon bilang kandidato sa pagkakonsehal sa Cebu City para sa 2025 elections. Bagamat hindi siya nanalo, ipinakita nito ang kanyang hangaring maglingkod sa komunidad. Sa showbiz, ang kanyang huling malaking proyekto ay ang pagganap sa FPJs Ang Probinsyano noong 2016 bilang si Totoy Layog, isang maikling pagbabalik na nagpaalala sa lahat na ang gentle giant ay hindi kailanman nawala. Sa huli, ang kwento ni Bonel Balingit ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay, isang kwento ng sipag, kababaang loob, pagmamahal sa pamilya at dedikasyon sa kapwa. Isang higante hindi lang sa tangkad, kundi sa puso.